Baguhin po yung laman ng puso mo. Ganun lang naman. Okay? Natotoo? Yes! Nanaginip ako kagabi. Nagdadrive ako ng kotse. Ngayon, medyo malayo na napuntahan ko. Nagkataon, nasira yung kotse ko dinadrive. Tapos, nung mas buksan ko yung compartment, wala pala akong dalang mga tools. So, hindi ko kayang i-check yung kotse ko. Ang ginawa ko, bumaba ako ng kotse, naglakad-lakad ako. Tapos, nung banda-banda doon, nalakad ko, may nakita akong bahay. So, nagbabaka sakali ako na baka matulungan ako doon, baka may tools sila. Kumatok ako doon sa bahay. Pagbukas, matandang lalaki. Sabi ko, nasiraan po ako doon sa banda doon. Wala po akong mga tools. Baka sakali po makahiram sa inyo, i-check ko lang yung kotse ko. Sabi ng matanda, tama-tama, meron ako dito. Ipapahiram ko sa'yo. Ako pala si Lolo Juan. Pangalan niya si Lolo. Sabi, ay, salamat naman po. Di kinuha niya yung tools. Tapos, inabot sa akin. Mabait yung Lolo. Sinumahan pa niya ako doon sa kotse ko. Tapos, nung binuksan ko na yung hood ko, hindi ko makita kung anong problema. Dahil hindi naman ako masyado marunong sa sasakyan. So, tinanong ko na lang si Lolo, sabi ko, may kilala ko ba kayong mekaniko? Kasi malayo eh. Baka po pwede akong makapagpatulong. Sabi, meron akong number, bibigay ko sa'yo. Ginawa ko, tinawagan ko yung mekaniko. Tapos sabi ng mekaniko, dadating ako kaya lang medyo malayo kasi eh. Basta hintayin mo lang ako. Habang hinihintay namin yung mekaniko, niyaya ako ni Lolo Juan. Sabi niya sa akin, baka gusto mong doon muna tayo sa bahay, magkape ka muna habang naghihintay ka. So sumama ako doon sa bahay niya. Umupo ako doon sa may salas habang nagtitimpla ng kape si Lolo Juan. Napansin ko, may nakasabit ng dalawang picture doon sa salas niya na nakalaminate pa, parang may toga, isang babae, isang lalaki. Paglabas ni Lolo Juan, nakita niya na nakatingin ako doon sa picture. Sabi niya, tinitingnan mo ba yung mga picture na yan? Anak ko yan. Dalawang anak ko. Yung lalaki panganay, alam mo bang engineer yan? Yung babae, nurse yan, pareho graduate yung mga yan. Sabi, alam mo ba pinag-aaral ko dyan? May jeep ako dati, nagdadrive ako ng jeep. Tapos, yun ginama ko sa kanila para mapag-aaral ko sa kanila. Alam mo, mabait yung dalawang bata na yan. Ang sipag pag-aaral. Tuwing hapon, hindi ko migimik. Diretso ka agad sa bahay. Ako naman, pagbiyahe ko, maaga din ako umuwi. Alam mo bang walang araw na hindi kami salo-salo naghahaponan. Pagdating ng Sunday, nagpapantay kami mag-anak. Basta nakapokus lang yung dalawang yan sa pag-aaral. Matalino kasi yung dalawang bata na yan. Kaya lang, nung makagraduate sila, namatay yung nanay nila. Tapos, yung dalawa naman, nakapagtrabaho na. Yung panganay ko, engineer sa Dubai. Yung bunso ko naman, nurse naman sa Manila. Yung panganay ko, may anak na, nandun ang pamilya sa Dubai. Sabi sa akin ni Lolo Juan, nakita mo ba yung lumang telepono niya? May linya yan, hindi ko pinuputol. Sabi, alam mo bakit? Nagbabaka sakali ako. Baka tawagan ako ng mga anak ko isang araw. Sabi ko, tinatawagan naman ko kayo. Hindi na eh. Baka naman busy. Kasi masisipag yung mga bata yun. Sabi ko, bakit hindi ko kayo sumama sa kanila doon? Para naman meron kayo kasama sa bahay, mahalagaan kayo. Hindi na, baka makabala lang ako sa kanila. Tsaka wala magbabantay yung bahay ko. Basta hinihintay ko na lang na tumunog yung telepono, baka sakaling matawagan ako ng mga anak. Sabi niya sa akin, naingit nga ako doon sa kapitbahay ko, si Paring Pedrin. Kasi siya mahirap lang, hindi niya napag-aral yung 5 anak niya. Alam mo ba ngayon, magkakasama silang lahat sa bahay nila. Yung mga apo niya, ang dami na. Alam mo kung ba't ako nalulungkot, naingit ako sa kanya? Kasi lahat ng anak niya kasama niya sa bahay. May kasama siya pagkain. Tapos pag nanonood na TV, kasama niya yung mga apo niya. Alam mo, pangarap ko din, isang araw makasama ko yung mga anak ko. Sabi niya yun, alam ko kwento sabi ko, Lo, iyaan mo. Pagka po, babalik-balik ako dito, makikipagkwentuhan ako sa iyo. Tapos naman nagkukwento yung matanda, dumating yung mekaniko. Lumabas na ako para ayusin yung kotse namin. Tapos pagkaayos ng mekaniko, balik-uli ako kay Lolo Juan. Sabi ko, Lolo Juan, ito na po yung tools nyo. Sabi ko sa kanya, salamat po.
yung pangako ko po kanina, hayaan nyo, babalik-balik ako dito para po may makakwentuhan kayo, malibang-libang. So, umalis na ako. After 1 month, bumalik ako doon kayo naman. Kaya lang, sarado yung bahay. Nung kumakatok ako, may lumabas doon sa kapila. Yun si Lolo Pedrin, yung kumpare. Sabi, sino yung nahanap mo? Si paring Juan ba? Opo. Ay, ikaw ba yung nasiraan dito ng isang beses? Opo, ako yun. Binalikan ko para makakwentuhan mo. Wala na, patay na si pare. 2 weeks na. Nilaglag kasi, nagkasakit. Tapos, unti-unti nang hina. Ang tanong ko kagad, umuwi po yung mga anak. Sabi, hindi na nakauwi yung panganay. Yung babae na lang ang nakauwi, pero hindi na rin inabot eh. Patay na rin nung dumating, tapos pinakremate na lang, tapos umalis na rin. Baka ibenta lang doon bahay. Pero may iniwan sa akin si paring Juan. Ibibigay ko daw sa'yo. Alam nyo lumabas? Dala-dala yung tools. Sa'yo na daw yan. Lagi mo daw ilagay sa kotse mo. Para pag pupunta ka daw sa mga magulang mo, kahit mahisiraan ka, siguradong makakarating ka sa mga. Alam nyo, baka kayo yung anak ni Lolo Juan. Baka busy-busy kayo sa mga buhay nyo. Yung magulang na nagpalaki sa inyo, nakakalimutan nyo ng puntahan. Tanong, kailan yung huling araw na kinausap mo yung magulang mo? Kailan yung huling panahon na tinawagan nyo man lang sila? O baka hindi na. Alam nyo, habang may pagkakataon, habang buhay pa yung mga magulang nyo, iparamdam nyo kayo sa kanilang mahal na mahal sila. Yes! Kanina kayo natagan nila. Alam nyo bakit? Pag mapagmahal kayo sa magulang, lahat ng mga pangarap nyo, ibibigay ni Lord sa inyo. Ang tanong mo ngayon, anong koneksyon naman sa mag-uusap sa negosyo ko? Meron. Alam nyo kung ano? Pag mabuting tao ka sa pamilya mo, siguradong magiging mabuting tao ka sa mga grupo.